Naiipit na at apektado ang nasa 100,000 manggagawa ng mga construction companies na pansamantalang itinigil ang operasyon dahil sa pagkakasangkot sa anomalya. Nakikipag-ugnayan na ang DOLE sa mga kumpanya para mabigyan ng sapat na tulong ang mga apektadong manggagawa. Narito ang balita. Sa pagpapatuloy ng pag-usig sa mga sangkot sa palpak at maanumalyang flood control projects, mas umiigting ang panawagan ng mga mamamayan na mabigyang hustisya ang mga pinakaapektado ng korupsyong ito, ang mga biktima ng malawakan at malalang pagbaha sa bansa. At habang nagpapatuloy ang investigasyon, ang ilan sa mga kumpanya at individual na natukoy ng sangkot sa mga anomalya, nabawian na ng lisensya o nakasuhan na. Ngunit sa gitna ng isyong ito, naiipit din ang mga manggagawang nawalan ng trabaho mula nang makansela ang lisensya at proyekto ng mga construction companies na dawit sa anomalya. Ayon kay Senator Win Gatchalian, na sponsor ng panukalang budget ng Department of Labor and Employment para sa taong 2026, tinatayang 100,000 ang mga manggagawa sa construction industry ang apektado at nawalan ng trabaho. Kinumpirma niya ito sa deliberasyon ng Senado ng 2026 budget ng DOLE nang buksan ni Senadora Risa Hontiveros ang patungkol sa kalagayan ng mga displaced workers bunsod ng mga nakansilang lisensya ng mga construction firms. Noong Oktubre, nasa final stages na ang pagbawi sa lisensya ng top 15 flood control project contractors na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang tugon dito, patuloy na nakikipag-ugnayan ng DOLE sa asosasyon ng mga contractors para matulungan ang mga manggagawang apektado ng issue. Admittedly na merong slowdown in our construction industry at meron din ho silang mga temporary employment assistance dun sa mga temporary displaced na construction workers. Marami sa mga construction workers, mga ano ito hindi naman ho sila regular employees. Marami dito ay mga contractual employees. So meron silang mga temporary work assistance. And then meron din ho silang mga convergence program with TESDA insofar as reskilling and upskilling. No? Hinikayat ni Gatchalian ang mga nasa construction industry sector na makipag-ugnayan sa DOLE upang matugunan ang issue pagdating sa mga displaced workers. Mas paiigtingin at palalawakin din aniya ng DOLE ang saklaw ng job search program na layong mabigyan ng dagdag na budget upang masigurong mabibigyan muli ng trabaho ang mga manggagawang apektado ng flood control scandal. Meron pong ganun silang mga activities para ma-rechannel natin yung mga construction workers working in government. Baka merong available na trabaho sa private sector. No, kasi ang construction naman in the private sector hindi naman affected, tuloy-tuloy pa rin ang growth in the private sector. But at the same time, meron silang partnership with TESDA in terms of reskilling and upskilling. Ito, maganda rin to dahil baka in the meantime na wala silang trabaho, pwede silang magpa-certify, matuto ng other skills in the construction industry. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.